Hello mga karelasyon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga rason or dahilan kung bakit humahantong sa paghihiwalay ang magkarelasyon. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, manood ka. Unrealistic expectations. Madalas, kapag pumapasok ka sa isang pag-aasawa, long-term relationship, marami kang mga iniisip na magaganda. Yung mga pantasya mo sa relasyon ninyo ay, alam mo ba yung napapanood mo sa mga pelikula, mga fairy tale, gano'n. Yun yung akala mo. Pero kapag nandun ka na sa sitwasyon na yun, ikaw ay ma-frustrate. Ikaw ay madidismaya kasi hindi pala gano'n ang marriage o isang relasyon. Okay? Kasi sa totoong buhay, maraming mangyayari sa isang relasyon. Maraming problema, challenges na pagdadaanan yan. Hindi yan puro saya, hindi yan puro tawanan. Darating at darating ang punto na mayroong mga bagyo at unos na darating. So, yung mga expectations mo sa isang relasyon na puro cloud9, hindi pala totoo. So, para maiwasan yung mga unrealistic na expectations, maging makatotohanan ka, okay? Mag-usap kayo at mag-adjust sa bawat sitwasyon. Magtulungan kayo bilang mag-partner para mas madali niyong malampasan yung mga challenges sa isang relasyon. Number 4, lack of intimacy. Wow! So, 'di ba, kapag bago-bago pa lang kayo, kapag, ikaw ay nag-i-imagine doon sa magiging, relasyon niyo na magkasama, akala niyo na puro masasayang araw, puro lambingan na walang katapusan. Yung pagnanais niyo sa isa't isa ay laging mainit, pero ang katotohanan hindi pala ganoon. Of course, majority ng magkakarelasyon sa umpisa talagang, 'yan ay lumalagablab na apoy ang nararamdaman niyo sa bawat isa. Pero katulad ng mga bagay-bagay sa mundo, lahat ay nagbabago, pati yung passion niyo, yung desire ninyo sa bawat isa. Madalas kapag tumatagal na kayo, 'yan ay pababa ng pababa. Yung iba pa nga naglalaho na, 'di ba? Which is ito ay isang katotohanan na hindi maiwasan, okay? So, para maiwasan ito, bilang mag-partner ay dapat niyong, binubuhay yung mga desires niyo. Paano nga ba? Siyempre bilang magkarelasyon, umpisahan niyo sa sarili niyo. Ayusin niyo ang sarili niyo. Maging kaakit-akit pa rin kayo sa bawat isa, okay? Maging fit kayo. Kasi madalas ang, nagdudulot ng pagbaba ng desire sa bawat isa ay yung kalusugan ninyo. Malaki ang effect niyan. So, stay fit and healthy at, panatilihing mainit yung romance sa pagitan ninyo, okay? Mag-usap kayo, iparanas niyo, sabihin niyo yung pagmamahal niyo sa partner niyo, okay? Appreciate each other, purihin ang bawat isa. Itong mga simpleng gawaing ito, at least nami-minimize yung pagkawala ng desire niyo sa bawat isa, okay? So, punta na tayo sa number 3, infidelity. So, ito na yung isa sa karaniwang sanhi ng hiwalayan. Alam niyo, kapag ang, betrayal of trust ang nangyari, sigurado na ultimo yung intimacy ninyo, mawawala na yun agad-agad. Kasi paano ka pa makikipaglambingan, paano ka magkakaroon ng desire sa isang partner na niloloko ka na. Lahat yun ay agad-agad mapuputol, mawawala. Kasi ang iniisip mo, ang nararamdaman mo ay galit, hatred sa nangyari. Gusto mong gumanti. So yung emotions mo diyan ay napakataas at yan ang nagdudulot para umayaw ka ng isang bagay na intimate sa inyong dalawa, okay? So alam nyo, itong panloloko, pagtataksil, kapag nalaman ng kapareha mo yan, most of the time, hiwalayan ang mangyayari. So ano ang dapat gawin? Simple lang, huwag kang manloko. Sa halip, i-build mo yung closeness niyo, yung trust niyo sa bawat isa. Yan ang pananatilihin ninyo. Never break the trust of each other or else
wala, masisira ang relasyon. Kasi ang trust, yan ang foundation ng isang relasyon. Kapag gumuho yan, wala na. Okay? So, punta na tayo sa number 2, financial stress. Alam nyo, sa totoo lang, kahit mahal na mahal nyo ang bawat isa, kapag magugutom na kayo, wala na kayong kakainin, wala kayong matitirahan, hindi nyo maibigay ang mga pangangailangan nyo sa bawat isa, ang pagmamahal na yan, sigurado na maglalaho, promise, okay? Kaya napakahalaga ang usaping pera sa isang buhay, may asawa o sa isang relasyon, okay? May kasabihan pa nga, kapag gutom na ang tiyan, yung pagmamahal ay lilipad na palabas ng bintana, which is somewhat true. Hindi ko nilalahat, pero maraming nangyayaring ganyan, okay? Kapag financially able or okay kayo, mas tumatatag ang pagmamahalan ninyo. Mas nagiging maayos ang samahan. Mas nagiging maalwan, komportable ang buhay ninyo bilang magkarelasyon. Pero kapag nawala, naghirap kayo dahil sa kawalan ng pinansyal, nako, sigurado, magiging problema yan. Mag-uumpisa na yung mga away, yung mga sisihan, at lahat-lahat na ng negatibo naglalabasan. Kaya para maiwasan ito, kayo ay dapat nagtutulungan. Hindi lang maaring iisa lang ang naghahanap buhay. Kung ikaw naman ay may kakayahan, tumulong ka in your small ways, okay? Para mas maging magaan para sa inyong dalawa. Siyempre, kailangan nyo ring matutong mag-budget. Hindi pwede na gagastos ka ng gagastos ng mas malaki kaysa naman doon sa kinikita ninyo. Wala kayong maiipon kapag ganon. O, di ba? So, punta na tayo sa number 1, poor communication. So, alam niyo kasi kapag may problema kayo o meron kayong mga hindi pagkakaunawaan, tapos hindi niyo napapag-usapan ng maayos, o ayan na yung silent treatment, umiiwas kayo sa bawat isa, or madalas nag-aaway na kayo, di ba? Yung pride ng bawat isa ay masyadong mataas. Kaya walang gustong makinig, walang gustong ayusin ang mga problema. Kapag ganyan na hindi kayo nag-uusap ng maayos, lagi kayong galit, lagi kayong nagsisigawan, wala pong mangyayari dyan. Sigurado na hiwalayan ang kasunod niyan. Okay? So, para maiwasan ito, kapag merong problema, umupo kayo, maging mahinahon, mag-usap kayo ng masinsinan, ilabas nyo ang mga hinanakit sa loobin nyo sa bawat isa. Makinig kayo sa bawat sasabihin ng bawat isa at tsaka nyo uunawahin, iintindihin at kung pwede pang ayusin, very good. Pag-usapan ninyo. Lahat naman ng bagay, kahit yung mga malalaking problema, ay nakukuha yan sa mabuting usapan. Pero kung nagpapatigasan kayo at walang gustong makipag-usap, walang gustong makinig, wala, bye-bye ang mangyayari dyan. Okay? So, ayan po ang mga top reasons kung bakit nagkakahiwalay ang mag-partner. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.